Anti-Claire, butata kay Attorney Topacio. Eto mga mabigat na binitawan ni Attorney Topacio sa video na to. Ang panukala ni Senator Robin. Mandatory drug test sa mga kandidato, hindi sa mga nakaupo ng opisyal. Bakit ba masyadong defensive si Anti-Claire pagdating sa hair follicle drug test? Ang akala niya siguro ang presidente ang tinutukoy ni Senator Robin. Masyadong siyang praning na praning. Eto pa sabi niya, mahalay na ang executive ay nakikialam sa legislative process. Hindi pa nga pinagdidibatihan ang bill, sasabihin nyo na kagad na unconstitutional. Yung sinasabi mo kay Robin na aralin niya muna, ikaw ang mag-aral muna. Hindi naman sinasabing mali ka. Hindi ka nga lang tama. Panoorin natin ang video, pero paalala mag-like, share, and subscribe. Tayo ha. Ayan. At batiin natin si Pangulong Marcos. Oh. Palakpakan natin si Pangulong Marcos. Yay! Dahil hindi niya tinanggal si Claire Castro. Ayun. Ngayon ay may nakakatawa na namang sinabi. At nakaaliw na naman ang buong sambayan. Nakaliw ka na naman, Tony. Okay, di ba? Itong storya. Paliwanag natin. Ito yung tungkol sa senador na si Robin Padilla. Alam nyo, yung si Robin, although sinasabi nila hindi nakapagtapos, hindi po bang mangyan, matalino po yan. At more importantly, may puso. Opo. His heart is in the right place. Ayun. Yan. Sa Tagalog, yung kanyang puso ay nasa tamang lugar. Literal no? Oo. Ibig sabihin po, yung iba kasi ang puso ay nasa puwet. Ayun Yan, lang. oo, nasa talampakan. Ayun. Yung iba naman, yung utak nasa talampakan. Ayun. Yung mga public servants. Tama, Yan. tama. Oo. Nagmungkahi po siya. Sabi niya, gawa tayo ng batas na mandatory. Ibig sabihin, Sa pilitan. hindi naman sa pilitan. Sa pilitan, baka naman kinakalagkad mo. Ay, Hindi naman tama yun. No? Kinukuha mo yung buhok, kakalagkarin mo. Hindi po. Oo, wag Whether yun, they wag like yun. it Kasi or not. pagka ginawa mo kay Harry Roque yun, hindi mo makakalagkad si Harry Roque. Yung buhok lang yan, makakalagkad mo Oo. Hindi, ibig sabihin, Oo. in demand. Oo, ibig Demand sabihin, talaga. I-demand obligasyon talaga. Obligasyon yun. ng isang public official, Opo. maging halal man o hinirang or appointed na annually, kada taon ay magkaroon ng drug exam. Oh, Yan ang that's good. mungkahi. Panukalang batas ni Robin Padilla. Okay. Bumanat agad si Auntie Claire. Ang sabi niya, nagyabang pa. Sana sinabi na lang yan ng maayos. Ewan ko kasi itong mga tao ni BBM kung bakit ubod ng yabang ang karamihan Oh. Nagtaray-taray pa. Sabi niya, hindi po pwede yung mungkahing yan. Sapagkat yan ay unconstitutional at yan ay sinabi na ng ating kataas-taasang hukuman sa kaso ng Social Justice Society versus Dangerous Drugs Board. This is a 2008 case noong may bagong Dangerous Drugs Act. Inilagay doon mandatory testing for all candidates for elective and appointive positions. By virtue of that law, ang COMELEC ay naglabas ng implementing rules ng election code na lahat na magpa-file ng certificates of candidacy for elective positions, kasi hindi naman saklaw ng COMELEC, yung appointed, ay kailangang mag-undergo ng drug test. Yan. Kinwestiyon, mga kababayan, ng mga civil society groups. And among those was yung Social Justice Society. Sinabi nila, unconstitutional yan, invasion of the right to privacy, etc. Sabi ng Korte Suprema, tama! Hindi pwedeng gawing mandatory ang drug test sa lahat ng kandidato. Take note, kandidato for elective or appointive public positions. Ayun. Okay. Anong panukala ni Senador Padilla? Kandidato ba? Hindi. Yung mga nakaupo na. Yun! Nadali mo! Buti ka pa nadali mo! Si Auntie Claire hindi niya nadali! Habang siguro nakaupo siya sa Inyodoro, binabasa niya yung kaso sa cellphone niya, hindi niya masyadong naintindihan kasi baka umiiri siya. Ang linaw naman Bakit? Ang linaw na sinabi ni Senador. Okay. Anong sinabi ng Korte Suprema kung bakit sinabi nila they held na unconstitutional yung mandatory drug testings sa kandidato for elective or appointive officials. Dahil kandidato, hindi pa po, Auntie Claire, sila
public official. Ayun. Sa mga tuwid bagay, not being public officials, sila ay mga pribadong mamamayan. Yeah. At may right to privacy. Ayun. Yan po ang kaibahan, Auntie Claire, ha? Okay. Bakit? Ang linaw na sinabi ni Senador. Okay. Oo. Anong sinabi ng Korte Suprema kung bakit sinabi nila, they held na unconstitutional yung mandatory drug testings sa kandidato for elective or appointive officials. Dahil kandidato, hindi pa po, Auntie Claire, sila public official. Ayun. Sa mga tuwid bagay, not being public officials, sila ay mga pribadong mamamayan. Yeah. At may right to privacy. Ayun. Yan po ang kaibahan, Auntie Claire, ha? Okay, ano ang panukala? Yung mga public officials na nakaupo na. Anong nangyayari kung ang isang pribadong mamamayan, bakit ba ganito ako? Parang tumutula. Galing kaya ka sa Batangas. ay naging public officials. Yan. Okay. Sila po ay nagiging subject na sa maraming batas Ayun. na hindi applicable sa private citizens. Number 1, magiging subjected na sila doon sa constitutional provision. Constitutional provision na public office is a public trust. Yan. Di ba, Auntie Claire? Anong ibig sabihin yan? Hindi ka na pribado. Yeah. Ikaw ay Public may service. pakialam na ang publiko, ang taong bayan sa mga ginagawa mo. Tama. Ibig sabihin ba yan ay wala ka ng right to privacy? Meron pa. Ngunit, mas maliit kaysa sa right to privacy ng pribadong mamamayan. Ayun. Ehemplo, kapag ikaw ay public official, Opo. elected or appointed, Ayun. taon-taon magsusumiti ka na Opo. ng statements of assets, liabilities, and net worth. Ayun. Sal-en yun. I-reveal mo. Sasabihin mo na in a public document, pirmado mo, under oath. Yes. Ito ang aking mga ari-arian. Ha? Opo. Ito, meron akong 5 bahay at lupa. Ito ang address. Yes. Yan. Meron akong 10 sasakyan. Ito ang mga tatak. Ito Opo. ang mga year kung kailan binili. Ayun. Meron akong pera sa bangko. Yan. Ako'y may kinikita, sumesweldo sa ganitong kumpanya, etc., etc., etc. Opo. Kung ikaw ay may kumpanya na nakikipag-deal sa gobyerno, kailangang i-divest mo yung iyong interest doon. Ibinibigay mo yan sa public document, nagiging public record yan, Ayun. ipina-file nyo yan. Ayun. Yan ba ay ginagawa kung ikaw ay private citizen? Hindi. Walang pakialam. Bakit mo pakikialaman kung ilan ang sasakyan ko? Yun. Diba? Ilan ang lupa't bahay ko? Magkano pera ko sa bangko? Kasi ako'y pribado. Ito'y public official. Ano pa, mga kasama? Magiging subjected ka rin doon sa civil code provision na dapat you should lead modest lives. Dapat hindi maranya ang Ang inyong pamumuhay. Ayun. Bakit? Sapagkat pagkamaranya, baka iniisip ng mga tao, nagnanakaw ka sa gobyerno. Tama. Kung ikaw ay pribadong mamamayan, kese hoda kung mag-helicopter ka araw-araw papunta sa iyong lugar ng hanap buhay, di ba? O, kese hoda ba kung naka-Rolls Royce ka? Hindi. Kung puro designer clothes mula ulo hanggang paa, pati underwear mo, Louis Vuitton, Versace, walang pakialam kung pribado ka. Ayun. Pera mo yan, ngunit kung ikaw ay opisyal, kaya pera mo yan kaya hindi, ang batas ang nagsasabi, not only the civil law, but the Constitution. Ayun. Na ang pamumuhay mo simple lang. Okay Opo. Chill ka lang. Chill Huwag lang. kang mayabang. Eto pa. Kapag, di ba, meron tayong Secrecy of Bank Deposits Act. Opo. Hindi pwedeng kang piliting sabihin, ano ang bangko mo? Anong account number? Magkano ang deposito? Magkano ang withdraw mo? Itong the last 6 months, deposit Opo. withdraw. Tignan ko records. Kung private citizen ka, hindi maaari yan No. Nunca. Walang paki sila. Oh, wala kayong pakialam. Nanawalan modo kayo. Nanawalan uten na loob. Ano uten? Uten na loob. Di ba yung mga Kastila pag yung A nila E? Ay, ganun? Lahat E, di ba? Nenebestes, di ba? Nenewalan E nila. Uten na loob. Uten na loob. Oo, ngunit mga Yes, kapatid. opo. Kapag ikaw ay public official at iniimbestigahan ka for graft and corruption, pwedeng orderan ng hukuman, ilabas mo ang iyong
bank records. Pwede ring alamin sa lifestyle check ng ombudsman. Opo. Bakit ba ganito ito lang ang dineclare sa SALN? Isa lang ang bahay, pero bakit ang daming pinupuntang bahay nito? Yo. At saka ba't ang daming pamilya? Meron sa Dasmariñas Village, meron sa Forbes Park, pero dineklara. Isa lang. Hindi, pwede kang imbestigahan. Ayun. Pwede kang pasundan lifestyle check. Bakit ang sinasabi mo, ang kinikita mo lang 100,000 isang buwan? Opo. Sweldo mo lang. Bakit ang dami mong sasakyan? Pwedeng ipalabas sa'yo ang iyong arian! Oo, ari-arian! Bitinit? Hindi. Huminga lang ako eh. Ang magsalita ng mabilis eh. Sige nga, okay. Kaya ang maliit o malaki, ang iyong arian, oo, pwedeng ipalabas yan sa'yo. Isa pa ha, many examples ito. Opo. Kapag ikaw ay nagdemanda ng libel, pag private person ka, malice is always presumed by law. Yung akusado ang magpapatunay, walang mali siya. Ngunit, kapag ikaw ay dinemanda ng public official ng libel o cyber libel, Opo. malice is not presumed. Ang burden of proof is on the public official na ipatunayan na may malice. Bakit? Kasi nga, ikaw ay public official. Ayun. Kita nyo, so yung zone of privacy mo as a public official ay lumiliit. Anong reason? Kasi sabi, alam nyo, Auntie Claire, sana nakinig kayo kung sinabi man sa inyo ng professor nyo. Hindi ko makalimutan yung sinabi sa akin ng aking professor, first year law. Opo. Si former Court of Appeals Presiding Justice Pompeo Diaz, na anak ng isa ring naging justice ng Court of Appeals, ng Supreme Court pala. Oo, matalinong tao. Opo. Sabi niya sa amin noon, batang-bata kami, do not just memorize the law. Itong sabi niya, know the reason for the law. Because he who knows the law and knows not the reason for the law knows not the law at all. Yeah. Ano ang reason kung bakit meron itong mga batas na ito na applicable lamang sa public official? Bakit? Dahil ba gusto nating magmarites? Kung ilan ang bahay, ilan ang lupa, ilan ang kotse, di ba? Magkanong pera sa bangko? Hindi. Sapagkat may interest ang publiko na malaman kung anong ginagawa ng mga ito na maaring makaapekto sa kanilang Posisyon. yung discharge of their duties and functions as public official. Correct. Halimbawa, mayor. Magkano sweldo ng mayor? Sabihin na natin 100,000 a month, di ko alam eh. Opo. Pero ang lifestyle niya, gumagastos siya ng 1 milyon, isang buwan, nagpapatalo sa kasino ng 1/2 milyon, isang buwan. Saan kinukuha? Baka nagnanakaw. Interested ang public na malaman kung ang isang tao, appointed or elected, ay magnanakaw sapagkat it affects the discharge of their functions. Okay. Pati private life, may code of conduct for public officials. Opo. Privado, halimbawa si Victor, maraming girlfriend. Pribadong mamamayan, wala tayong pakialam dyan. Buhay niya yan, di ba? Maraming asawa. Etong si Victor, wala tayong pakialam dyan. It's his life. Marami kang asawa, di marami kang biyanan. Pasensya. Pero, teka muna, patapusin muna ako. Pero, kapag ikaw ay public official, may pakialam ang taong bayan kung ikaw ay maraming asawa. Kahit personal mo na yan, bakit? Paano mo natutustusan lahat ng asawa mo? Siguro, nagnanakaw ka. Ipaalam mo sa amin kung nagnanakaw ka o hindi. Okay? Anong koneksyon doon sa mandatory drug test kung ikaw ay public official na? Sapagkat, kung ikaw ay gumagamit ng droga, alam naman nating lahat, common sense, Auntie Claire. Ayaw natin yan. Affected ang pag-iisip mo. Di ba? Congressman ka. Gumagawa ka ng batas, bangag ka. O hindi maayos yung magiging batas na gagawin mo. Pulis ka. Adik ka. Kung bakang mamaril ka bigla dyan. Kasi nasira na ulo mo sa shabu. Interesado ang taong bayan dyan. Because, again, public office is a public trust na nilagay sa Constitution. Yun po ang reason dyan. Bakit masyadong defensive si Claire? Ba't di niya alam? Hindi lang yun. Ang tingin ko, kaya ganyan siyang defensive, akala yata niya, ang tina-target yung presidente na naman. Bakit ba praning na praning sila pagdating sa hair follicle test? Ano bang meron? Kung yung police, di ba drug test yan? Correct. Di ba may drug test yan? Bakit ang presidente, ang vice-presidente, ang mga senador, ang mga congressmen, bakit hindi dapat i-drug test? Kung ang vice-presidente, adik,
maaaring pumalik sa presidente. Dapat malaman Ganun pa natin rin. kung Tama. anong pag-iisip. Tama, Baka nasira na ulo niyan. Kung yung presidente, yung Ganun din. decision, ang presidente pa naman napakalawak ng powers. Correct. Pwede ka mag-declare war. Pwede ka mag-declare ng martial law. O, di ba? Opo. Kung may amats ka, hindi ko sinasabing si Pangulong Marcos, ha? Opo. In general. In general. Pangulo ka, may amats ka. Pag Paktay. sabi mo, amats mo, tinawag mo yung may nagsumbong sa'yo. Sir, yung mga Chinese, binubuli na naman tayo. Ganon, may amats ka. Paputukan nyo ng kanyo yan. Tama. Oo. Ilubog nyo yung mga barko. Luko-luko yung mga inchik na yan. Opo. Di nagkakirap Yun, tayo. yun. Yun po, Auntie Claire, ang reason. Ha? Sa Amerika nga po, pag nagpapacheck up ang presidente, sinasabi sa publiko kung anong naging resulta. Di ba? Binabatikos nga si Biden kasi meron palang cancer, hindi naman sinasabi. Kaya yun po ang dahilan, Auntie Claire, kung bakit kailangan ng drug test. Hindi ko sinasabing hindi unconstitutional, ha? Hindi ko rin sinasabing constitutional. Ngunit, para sabihin ninyo na unconstitutional yan, wala pa pong ruling ang ating Korte Suprema. Ayun. Hindi po kayo sa Korte Suprema. Nag-i-style Tito Soto na naman kayo sa Riz Ontiveros sa Tito Paghilingan na akala ninyo kayo ang Korte Suprema. Wala pa po. Number 2, Auntie Claire, ha? Mahalay po. Hindi ko sinasabing pagmumukha nyo, ha? Mahalay na ang executive ay nakikialam sa legislative process. Huwag kayong magkomento na sasabihin nyo agad, hindi pa nga pinapasok yung bill, hindi pa nga pinagdadebatihan, unconstitutional. Hayaan yung sila ang magdebate. Bakit? Separation of powers po, Auntie Claire. Kung sabihin ni Robin Padilla, alam mo, Auntie Claire, huwag kang masusot ng ganyang ng ganyang Damit, yung halimbawa. damit, mukha kang tipaklong. Hindi ko sinasabing yung ganun nga. Example lang po yun, ha? Lalo na kung kulay green, mukha kang tipaklong, huwag ka magsusot ng ganyang damit yung may ganun, di ba? Opo, Yung tama, parang tama. palikpik, di ba? Hindi ba magagalit ka? Kasi trabaho mo yan bilang spokesman ng Pangulo, executive function yan. Opo. Di ba? Huwag nyo pong pakikialam, very unseemly na pagkinakikialaman nyo yung mga ginagawa ng mga legislators. Halal po ng bayan yan, wala naman isang taong bumoto sa inyo. Yeah. Ito, napakarami, ha? Tens of millions of people voted for Robin Padilla. Ngayon, yung sinasabi nyo kay Robin Padilla na aralin niya muna, Auntie Claire, ikaw ang mag-aral kasi mali. Mali? Hindi ko sinasabing siya ay mali. Ha? Ang sinasabi ko lamang, siya ay hindi tama. Ayun na. Kayo po ang mag-aral, Auntie Claire. Basahin nyo po yung SJS na hindi nakaupo sa Inyodoro at baka maintindihan ninyo. Okay? At sa notang yan, Thank you for watching.